Yes, Mr. Raymond, ano po ang update regarding dito sa Bagyong Carding? Yes, Russell, ito ang update natin dito kay Bagyong Carding. So tulad na nabanggit mo, lumakas pa ito at naging ganap ng isang severe tropical storm at huling namataan sa layong 595 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. So nakikita natin, Russell, bumaba nga, sumusubsob nga na naman itong track nitong Bagyong Carding at tinutumbok na ngayon ang area ng Isabela at Aurora. Sa ngayon, ito ay nagtataglay ng hanging aabot ng 100 km kada oras malapit sa gitna at may pagbugso na hanging aabot ng 125 km kada oras. At ito ay kumikilos ng west-southwest sa bilis na 25 km kada oras. Mamayang gabi, ito ay inaasahan natin na sa layong 375 km na may silangan ng Kasiguran, Aurora. Nakatas ngayon ang babala ng bagyo bilang dalawa dito sa southeastern portion ng Isabela, northern portion of Aurora at dyan sa Polillo Island. Signal number 1 naman nakatas ngayon sa southern portion ng Cagayan, rest of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, southern portion of Papayao, Abra, Kalinga Mountain Province, Ifugao, Benguet, southern portion of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, rest of Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Bulacan, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, northern and central portion of Quezon, Rizal, Laguna, Cavite, northern portion of Batangas, Camarines Norte, northern and eastern portion of Camarines Sur, at northern portion ng Catanduanes. Halos malaking bahagi nga ng Luzon, Russell, ang nakataas ngayon ang signal natin dahil nga sa lawak ng bagyong si Carding na possible tumama bukas ng hapon hanggang gabi at mananalanta at tababaybay dito nga sa Aurora, northern part of Nueva Ecija at lalabas ng Pangasinan area. Isa pang bagong nakikita natin na pagbabago dito sa galaw at intensity o lakas nitong bagyong si Carding, inaasahan natin na possible o malaki ang posibilidad na maging typhoon category ito bago tumama ng kalupaan, kaya lumalaki ang tsansa na magtaas tayo ng signal number 4 bago pa ito tumama ng kalupaan. Russell? Yes, Mr. Raymond, yung mga naunang bagyo kay Bagyong Carding ay naging super typhoon pero nabanggit mo nga na posibleng maging typhoon itong Carding. May posibilidad ba na maging super typhoon din ito? Sa ngayon nakikita natin within our forecast period hanggang typhoon intensity ang atin nakikita. Ngunit hindi natin tinatanggal yung possibility na maging super typhoon ito. Ngunit mangyayari na yan dito sa West Philippines, ipapalayo ng ating bansa. So yun yung ating nakikita base sa ating latest analysis. Mr. Raymond, maapektuhan din ba ng bagyo ang Angat Dam na hanggang ngayon ay nasa minimum level pa rin ang water level? Yes, Russell, ito no. So babanggatin ko na lang din, ay dadagdag ko na yung mga areas na uulanin simula mamayang gabi hanggang bukas na madaling araw dyan sa may Batanes, Cagayan, Isabela, northern portion of Aurora, Catanduanes, Camarines Sur at Camarines Norte. Rest of tomorrow hanggang madaling araw ng Lunes, yung heavy to intense rains with at times torrential rains dyan sa southern portion ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac at northern portion ng Zambales. Then moderate to heavy with at times intense rains naman dyan sa nalalabing bahagi ng Central Luzon at moderate to heavy rains over Cagayan, Ilocos Provinces, Calabarzon, Metro Manila and rest of Isabela and Cordillera Administrative Region. So nakikita natin, Russell, no? So magandang balita ito dito sa Angat Dam natin dahil nga kapag ito ay dumaan dito sa Central Luzon area at magdulot ng moderate to heavy at may paminsan-minsang intense to torrential rains, maaari itong makatulong para madagdagan yung level ng Angat Dam natin. Ngunit nakikita natin na medyo may kabilisan din ang magiging takbo nito kaya babantayan din natin yung daming ulan na matatanggap nga ng watershed ng Angat at sana nga na inasahan natin na malaking tulong itong pagdaan ng Bagyong Carding dito sa Central Luzon para naman madagdagan ang level ng tubig ng Angat. Last question na lang po, Mr. Raymond, hanggang kailan aasahan ang masungit na lagay ng panahon sa malaking bahagi ng bansa para sa mga kababayan natin nagpaplano namang bumiyahe sa mga probinsya o ng kanilang mga lakad? Sa ngayon, nakita natin, Russell, na base sa ating forecast track, no? So, bukas yung pinaka-critical na o pinaka-crucial na araw dahil nga maglalandfall ito at babaybay dito sa may northern and central Luzon. So, itong mga area sa east, kapag pagdaan ng bagyong Carding, magkakaroon na tayo ng generally improving weather conditions. So, by Sunday night, possible na magkakaroon na ng gradual improvement sa weather condition.
Pero dito sa eastern section, sa western section naman ng Luzon, including Metro Manila, babantayan natin dahil habang nasa West Philippine Sea itong bagyong si Carding, ay possible pa rin magdulot ng mga pagulan hanggang Lunes o possible hanggang Martes. Alright, maraming salamat po Mr. Raymond Ordinario, isa sa mga weather forecaster ng Pag-asa.